Hindi tayo kita. Makapagkasal o makapag-solemnize ng marriage. Ang kasalang ito ay hindi naiiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pari o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa City Hall. No? Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal. Iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang at pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least, the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong pagsasama pagkatapos ng kasalan ito. Ngayong hapon, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. Zeus Ace Bartolome Ramos, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Charmaine Gading Celestial? Opo. Sigurado ka? Yes po. Di ka pinilit? Excited nga po ako. Tinakot? Hindi naman po. Bakit ka magpapakasal kay Shane? Iho? Kasi Kasi mahal na mahal ko po talaga siya. And na-feel ko din po yun na binalik niya sa akin. baka assuming ka lang. Minsan, din naisip ko. Charmaine Gading Celestial, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Zeus Ace Bartolome Ramos? Opo. Sigurado ka, Iha? Opo. Hindi ka pinilit, hindi ka tinakot,
Hindi po. Natutukan? po. Hindi po. Bakit ka magpapakasal kay Z? Kasi gusto ko po siyang makasama habang buhay. Kasi? Gusto ko po siyang makasama tumanda. O bakit nga? ko po siya. Mahal mo. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig. Importanteng malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal, isyong magpakasal na. Pero yun lamang sinabi niyo sa akin kanina na mahal ninyo ang isa't isa ay sapat na dahilan na para ikasal ko kayo ngayong hapon. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapulutan niyo pa ng aral. Palagay ko ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa. At palagay ko rin naman sa mahabang panahon na pinagsamahan ninyo bilang magnobyo at magnobya, isa, dalawa o tatlo man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan, pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimutan. Kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na to, Shane, kailangan ibigay mo kay Z ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya dahil yun ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal, nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin, at makipagkaisa sa kanyang asawang babae. At bilang kapalit ng pagpapasakop na yan, Z, kailangan mahalin mo si Shane ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikaping huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin niyong pag-iisipan niyo munang mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip. Kahit nakakasakit, kahit nakakainsulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one, in body and in spirit. Ang tingin sa inyo ng tao, isa na. Kaya kahit anong gawin ninyo, pagkatapos ng kasalan ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2, pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Hindi ba? Eh na lang halimbawa pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino bang seloso nyo? Selosa. Number 3 is communication, very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi natin open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa. Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan. Walang tinatago, walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matalik kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, itong madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din naming mag-asawa hanggang ngayon. Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip ninyo.
Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob, kahit konti lang, kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo, tapos pag-usapan ninyo ng maayos. Huwag niyong kikimkimin, huwag niyong iipunin, tapos pag hindi na kayo makatiis, para na lang kayong bulkang sumasabog. Dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi nyo na yan mapapag-usapan ng maayos dahil galit na kayo sa isa't isa. Number 4 is sexual intimacy. Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso at gusto ng Panginoon na ginagawa ninyo. Dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa. Kasama yan at parte yan ng pag-aasawa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. Huwag nyo nang hintayin umabot pa kayo ng mga 90 anyos bago nyo ma-realize na darling, dapat pala inaraw-araw na natin nun. Dahil pag-abot nyo ng ganong edad, ikaw Z, ikaw ang tatanim ko iyo, pag-abot mo ng 90, palagay mo. Makakatumbling ka pa? Palagay mo iyo, makakapag-push-ups ka pa, mga 10 beses pa? Gamitin mo yung mic mo para naririnig nila. Hindi na. Eh, ba't parang nag-iisip ka pa? Yun ay kung buhay ka pa, iyo. Di ba sa panahon ngayon? Lalo na ngayon, yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat, 90 pa kaya? Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, habang wala pa kayong nararamdamang sakit-sakit sa katawan, but not the least, is God. Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ko na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal lang kung ilang taon na magkarelasyon. Siguro kung wala siya, baka hindi na tayo nagkita-kita ngayong hapon, hindi ko na kayo maikakasal. Pero ang araw na to ay pinlano na ng Panginoon para maikasal ko kayo. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng bagay, pinlano na niya para sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi pa kayo ipinapanganak sa mundong to, kilala na kayo ng Panginoon. Alam na niya na ngayon kayo ikakasal. At ako ang magkakasal sa inyo. Siguro gusto ni Lord, maging parte ako ng mga buhay ninyo. Parang ayaw mo ba? Masaya nga po. Okay ka lang ba? Opo. Sure ka? Opo. Buti na yung malinaw Opo. Hindi, kasi baka magkita-kita tayo sa ibang lugar, iyo. Pag nakita-kita tayo sa ibang lugar, huwag niyo akong iisnabin Pag nakatalikod ako't nakilala niyo ako, kakalabitin niyo ako dahil sa dinami-dami na ng kinakasal ko, hindi ko na kayo maaalala na. Kaya kung para lamang sa araw na to, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hindi dahil matagal nang magkakilala, nasa tamang edad na ng pag-aasawa at nakakaunawa na, ay wala nang pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na to dahil nag-uumpisa pa lang kayo. Ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan nawawala. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalong dumadami ang pagsubok. Lahat ng pagsubok na yan, itaas natin sa ating Panginoon. At sa panahon na wala kayong dinaranas na pagsubok, huwag pa rin kayong makakalimot, tumawag para magpasalamat. Dadagdagan ninyo ang inyong pananalangin bilang mag-asawa at palalakihin ninyo ang inyong mga magiging anak na may takot at pagmamahal
pagmamahal sa ating Panginoon. Tapos na. Excited ka na, Z? Siyempre naman, excited ka, di ba? Opo. Saan ka